Isang magandang umaga po sa ating lahat. Amen? Amen. Sige po. Bago po tayo magsimula, minanyayahan ko po ang lahat na tumayo. At yung mga bata po, sandali lang nakatahimikan. Bago po tayo mag-start, tayo po'y manalangin muna sa Panginoon. Pwede bang gumawa ka or umarap ka ng yung katabi mo na lang yan. Yung katabi mo, pwede bang mag-pray kayo together sa Panginoon? Let's practice yung church na madasalin. Yung church na laging nagtitiwala sa Panginoon sa pamamagitan ng prayer. Come on, church. Let's practice worshiping our God through prayers. Hallelujah. Let's pray. Pray tayo, Lord. Sa umagang ito, siya ay purihin, handugan ng awit, ating papurihan. Ang ahang-ahangang mga gawa na ay dapat na isa-isay. Tayo ay magalakyang ang lahat tayo ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais magikot kay Yahweh, dapat na magsaya. Purihin si Yahweh!
nakasulat sa Psalm, sabi na dito, I will exalt the Lord at all times. Sa lahat ng panahon, anumang pagkakataon, hindi tayo iniiwan ng ating Panginoon. Hallelujah. We love you, Jesus. I will exalt you. I will exalt you. I will exalt you. You are my God. I will exalt you. I will exalt you. I will exalt you. You are my hiding place, my safe refuge, my treasure, Lord, you are my friend and King, anointed one, most You deserve the highest Come on, church. Sing it to the Lord. I will exalt you. I will exalt you. I will exalt you. I will exalt you. 'Cause you are my God. You are my God. I will exalt you. I will exalt you. I will exalt you. I will exalt you. You are my God because you're with me. Because you're with me. Because you're with me. Because you're with me. I will not my hiding place, my safe refuge, my treasure.
to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul, and for the first time I adore. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus.
Amen. Yan. Sige po, dako na po tayo sa ating pong tithes and offering. Sabi po dito sa 2 Korinto, Kapitulo 9, talatang 6 hanggang 8. Sabi po dito, ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Naniniwala po tayo na ang provision ng Diyos ay laging nandyan. Amen po ba? Amen. Kaya nararapat lamang po na ibigay natin sa Panginoon ang nararapat na para sa Kanya. Sapagkat sabi niya, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Kaya ibigay po natin sa Panginoon ang ating pong tithes and offering ng merong kagalakan. Amen po? Amen po. At muli, papaalala ko po din sa inyo, meron po tayong maliit na sobre. Yan. Ay, maliit na papel sa loob po ng ating sobre. Kung maaari lang po sana, pakicheck nyo po kung ito po ay para sa offering at para sa tithes. Ayan, sige po tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, maraming salamat po sa mga kaloob at ikaw po na aming pong ihahandog ngayon po umagang ito. Pagpalain niyo kami, Panginoon, at patuloy kami naniniwala, Panginoon, na nasa amin ang masaganang pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya patuloy po namin itinataas sa inyo ang lahat ng aming pangangailangan, Panginoon, dahil alam po namin that you are our great provider, Panginoon, at patuloy na magamit ang aming ikaw po at maging ang kaloob, Panginoon, para po sa kaluwalhatian ng iyong pong pangalan at para din po sa kaluwalhatian, Panginoon, ng, para po magamit po, Panginoon, sa aming pong iglesia. Ikaw po siyang madakil at maluwalhati sa lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magsitayo po tayong lahat. At buksan po natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Pilipos, Kapitulo 2, talata 6 hanggang 11. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. At namuhay na isang alipin, ipinanganak siyang bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus, dahil ito'y siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng ngalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Magsiyo po na po tayo lahat. Okay, good morning! Good morning! Ang iba po nating kapatiran ay ang Santiago Aranas po ay medyo malilate kasi ma-traffic, no? Dahil sa tradisyong atin pong taon-taong nararanasan, ang tradisyon po ngayon ay Linggo de Palaspas, no? Ito yung kung saan dinadala nila yung palapa ng yog. Tama ba? Palapa ang tawag doon. Pagkatapos ito po ay pinabibindisyonan at iba-iba na po ang kwento o mensahe sa kanila ng palaspas na to. Una, paano pumasok ang blessing. Pangalawa naman, pwede pang taboy ng masamang espiritu. At pangatlo ay parang bantay na rin sa kung saan man nila inilalagay. Kalimitan nakikita dito sa mga pintuan at sa mga bintana hanggang sa ito ay matuyo, no? Tapos taon-taon ganun ang ginagawa. Pero sa kwento po ng banal na kasulatan, kaya po ito ay naging kalakaran na si Jesucristo po araw po ng linggo ay pumasok po sa Jerusalem. Welcome po siya ng mga taong naroroon. Dahil siyempre ang kwento naman ni Jesus, bago nangyari yun, nagpagaling na ng mga may sakit, nagpakain na ng libo-libong mga tao, marami ng himala. Kaya pagdating nila, ang dating ni Jesus ay hari, no? Papalit na hari doon sa nakaupong emperor sa Roma. Nawa po ninyo yung istorya.
Ganon po yun eh. Ganon ang istorya niya. Gusto nilang palitan yung nakaupo. Gusto nilang ipalit itong si Yesu Cristo. Kaya ang dating ng mga tao ay salubong ng Hallelujah, Hosana, anak ni David. Yan. Mabuhay siya. At naglatag sila na kung ano man ang meron sila, balabal, mga damit, nilatag nila. Kasama na po ito palaspas sa kwentong tradisyon. Ayan. Kaya meron po silang pagsalubong. Kaya kung papasanin ninyo, pagka tayo pinanood ng telebisyon, mamayang gabi, makikita ninyo yung mga pinapendisyonan, hawak-hawak na libo-libo sila. Pagkatapos binibindisyonan ng pare, di ba? Nakikita ninyo. Sineselebrate nila yung pag-welcome nila kay Jesus. At mula noon, kinabukasan, Lunes Santo sa tradisyon natin, Martes Santo, Merkulis Santo, hanggang Sabado de Gloria. Pagdating ng linggo, pagkabuhay ng muli. Jesus. So yan po yung kwento ng mahal na araw. Ngayon, dito po sa banal na kasulatan, o dito sa tradisyon natin, may dalawang okasyon na napakahalaga. Sana, kung ito lamang ay isa sa puso ng lahat ng tao sa mundo. Yung pong Pasko at saka itong mahal na araw. Yan. Kapag ka po Pasko, ang kapanganakan ni Jesus ang sineselebrate. Kaya lang, ang tao ay mas nakatuon sa bigayan ng regalo, sa Christmas party, Christmas fellowship, reunion. Nawawala yung essence na meron nga palang minsan na ipinanganak na bumaba sa lupa mula sa kanyang pagiging Diyos, pinanganak sa sabsaban, dinalo ng mga pantas, yung kwento natin na karasing panggabi, para maintindihan nila kung gaano tayo mahal ng Panginoon. Kaya pagkatapos ng Pasko, balik na naman sa dating buhay ang tao, wala nababago sa mundo. Di ba? Palala pa rin ang palala. Pagdating naman ng mahal na araw tulad nito, ang iyo naman sanang dadamdamin at ang iyo naman sanang titingnan, yung hirap na ginawa ni Jesus para naman sa atin. Kasi ito yung kwento ng kanyang pagkakakanulo ni Judas, pagkatapos pagtakip sa kanya, pagtanggi ni Poncio Pilato, ni Herodes, hanggang sa siya ay mas pinili si Barrabas, no? Na makalaya kaysa kay Jesus. Di ba? At ang sigaw ng mga tao, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Yung mga naglatag ng di palaspas, yun din yung mga sumigaw ng ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. No? Kaya sana, yung may mga ganong kaisipan, sana nga sa puso nila, wine-welcome nila si Jesus. Pero pag binabaliwala nila si Jesus, para na rin nilang sinabing, kasama kami doon sa sumisigaw, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. At yun na nga yung naging istorya. Ngayon, dahil po sa Friday, wala po kami, no? Kasi nasa youth camp kami. At sana yung Friday na yon, kung wala tayong youth camp, doon ko tatalakayin yung 7 de palabra, kung tawagin, palabra de 7 o 7 de palabra, o 7 huling wika na tinatawag. 7 last words. Ngayon na po natin tatalakayin. Okay ba? So, natin tatalakayin. So, ang 7 huling wika ni Jesus. Sa pagkakataong ito, gusto ko po sanang maramdaman ninyo kung gaano tayo kamahal ng Diyos at kung paano niya ibinigay yung buhay niya para sa atin. Okay? Una po, inihayag ni Jesus ang kanyang kapatawaran. Isipin po ninyo, ilagay ninyo sa inyong isip sa pagkakataong ito. I-visualize po ninyo. Okay? I-visualize po ninyo. Ang Panginoong Jesucristo ay ipinako sa krus. Siyempre, siya po ay nakahiga habang pinapakuan siya ng ipinapako siya sa krus. Sa dalawang kamay at saka yung paa na magkapatong pinakuan din na. Ngayon, habang siya po ay nasasaktan, ang kanya po isinisigaw, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Sipin po ninyo yung ganong kaisipan. Wala naman siyang kasalanan kung tutusin eh. Pero lahat na ng uri ng pambabastos, panunuya, kawalan ng galang, hindi pagrespeto sa Panginoon, tinanggap ni Jesus lahat yan. Pero ang ibinalik ni Jesus, hindi galit. Sa totoo lang, sa ating karaniwang tao, hindi madaling gawin mo. Tayo kasi ay palaganti. Di ba? Tayo ay palaaway, tayo ay palaganti, gusto natin hindi malamangan.
Yan ang nature nating tao eh. Bagay na kung saan iba pagdating sa Diyos. Kaya kapag po tayo ay meron Diyos sa ating pong pagkatao, yung ating mainiting ulo na nakaka-subside eh. Yung ating damdaming hindi makapagpigil, napipigil eh. Wala ibang makakakontrol niyan kundi ang Diyos lang na gumawa ng mga bagay na yan. Kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Jesucristo, nagagawa natin kapag tayo ay nakipag-ugnay kay Kristo. Naunawaan po ba ninyo dito sa niya? So without Christ, we are nothing. Kung wala si Kristo, wala tayong magagawa. So basahin natin sa Lucas 23, 32 to 35. No? Sabay-sabay po nating basahin sa nakakakita sa ating pong projector. Basahin po natin. May dalawa pang kriminal na inilabas ang mga kawal upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na Pumuro, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan ng mga kawal upang paghati-hatian ang kasuotan niya. Ang mga tao na may nakatayo roon at nanunood habang si Jesus ay kinukutya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iniligtas niya iba, iligtas na ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. So kung atin po ulit i-visualize si Kristo sa lugar ng mga bungo. Yung lugar ng mga bungo, lugar niya ng doon dinadala yung pinakamasama sa masamang na tao noong panahon na yon. Pagka ikay nakalagay doon, napapako ka doon sa lugar na yon, ikaw ng pinaka nakakaiyak, napakasama ng iyong buhay. Eh napasama si Jesus doon. Ngayon sa tabi niya may dalawang magnanakaw. Pero bago nangyari ito, habang ayon sa mga komentarista, habang si Jesus ay ipinapako, bawat pokpok doon sa malaking pako, mahabang pako na ibinabaon sa kanyang kamay at paa, sumisigaw siya ng Ama, patawarin mo sila habang na hindi nila alam kung ano ang ginagawa nila. So ganito siya, habang inihahalin tulad si Jesus sa isang kriminal, ang sigaw ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam kung ano ang ginagawa nila. Habang nilalapastangan si Jesus sa mga pangyayari, ang sigaw ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam kung ano ang ginagawa nila. Habang pinanunood lang ng mga tao ang pangungutya kay Jesus, ang sigaw ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam kung ano ang ginagawa. At hanggang ngayon, ang salitang yan ay salita pa rin sa puso ni Jesus na nasa langit na. Habang ang mga tao ay walang pakialam sa Kanya. Habang ang mga tao ay hindi naniniwala sa Kanya. Habang ang mga tao ay walang pagpansin sa Kanya. Habang ang mga tao ay tuloy-tuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan, ang sigaw ng ating Panginoon kahit doon sa langit, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman kung ano ang kanilang ginagawa. Nasabihin ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan at buhay, walang makakaparoon sa Ama. Ito po ay isang mensahe na siya ang namamagitan sa banal niyang Ama at sa Kanya bilang anak sa mga makasalanan tulad natin. Kasi kung wala itong salitang ito, gunaw na ang mundo. Kung wala ang salitang ito, wala tayo sa ganitong paraan. Tayo po ay miserable na sa lahat ng miserable. Kapag ang Diyos po ang bumitaw sa Kanyang nilikha, mawawala sa ikot ang mundo sa dapat niyang ikot. Magugunaw tayo. Mawawala ang tamang layo ng mundo sa araw. Pahit po niyo, maglilindol dito, magkakagulo tayo kapag ang Diyos lang bumitaw. Pero hindi makabitaw ang Diyos sa mundong puno ng kasalanan dahil merong panalangin na magitan sa Ama at sa Kanyang anak na nagsasabing, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam kung ano ang ginagawa nila. Bigyan naman natin ang papuri sa Ama.
So dito, sana maisip natin kung gaano kalaki ang puso ng Diyos sa katulad nating araw-araw na lang nagkukulang sa Kanya. Pero, hindi naman dapat itong tingnan na ang Diyos naman araw-araw tayong patatawarin. Dapat makita rin natin ang isang bahagi ng salita ng Diyos na maliit o malaki, mananagot tayo sa Kanya. Okay pa? So tuloy-tuloy ang habang ng Diyos. Malaya tayo nagigising sa umaga. Walang sakit, malakas, nakakakita, nakakarinig. May panlasa, tuloy-tuloy ang pagkain. Pero tuloy-tuloy din ang pagtatala ng Diyos sa langit, sa ginagawa natin, maliit o malaki man ito. Okay ba? Ang pangalawa po ay paghahayag ng katiyakan ng kaligtasan. Dito po tayo sobrang masaya. Sapagkat lahat ng ating ginagawa na pagpapagay, meron palang kabuluhan at meron palang pakinabang. Sabi ko sa inyo, purihin natin ang Diyos sapagkat ang huling mensahe niya sa atin, langit. Amen? Ang kabilang buhay natin, langit. At ang pangako niya, buhay na walang hanggan, kasama natin siya. Purihin natin talaga. Sabi talaga, thank you Lord talaga. Kasi lahat ng ito, walang kabuluhan. Lahat ng ito, walang saysay. Kung wala ang pangakong paraiso ng Diyos. Ngayon, ito po'y napatunayan sa pagitan po ng dalawang magnanakaw. Okay? Inihayag po niya ang katiyakan ng kaligtasan na nagsasabi, ngayon din makakasama ka sa akin sa paraiso. Sa Lucas Kapitulo 23, 36 hanggang 43, ito yung sinasabi. Basahin po natin. Nilain din siya ng mga kawal, nilapitan siya ng isa, inalok ng maasim na alak, kasabay ng ganitong panunuya. Kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Mayroon din nakasulat sa kanyang ulunan sa wikang Greko, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya rin siya ng isa sa mga salarin na kapako sa tabi niya, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. Tama lang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa, ngunit ang tao ito'y walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Balik natin ang papuri sa ating Panginoon. Diba? Hindi kinakailangan magtagal ang buhay mo para matiyak mo ikaw ay papuntang langit. Ang kinakailangan lang maniwala ka sa ginawa ni Kristo doon sa krus. Sapat, anumang oras, pwede tayong kunin ng Diyos sa paraiso niya. At yun ang kanyang winika doon sa isang katabi niyang magnanakaw. Actually, ang termino yung magnanakaw, ang termino naman ng iba, tulisan. Kasi sila yung mga problema talaga ng syudad nung panahon na yun. Basta ikaw yung naging problema, kamatayan ng hatol. At ang hatol noon ay sa krus. Sa atin naman ay sili elektrika, di ba? O kaya naman habang buhay na pagkabinanggo. Pero nung panahon na, kaya lugar ng mga bungo, kasi doon na nabubulok. Doon na nabubulok ang mga tao. Doon na sila inaagnas, talagang hanggang sa mabulok na at wala na sila talagang direksyon. Kaya yung lugar na yon, lugar na maalingasaw, no? Lugar na mabaho at lugar na kung saan naroon lahat ang mga bungo ng mga at kalansay ng mga tao. Ay napapunta ron si Jesus. Sipin po ninyo, napapunta si Yesu Kristo sa isang lugar na hindi naman dapat siyang mapunta. Di ba? Ngayon, dalawa yan. Si Jesus sa gitna, tapos dalawang magnanakaw. Yung isa, imbis na magsisi, nanlalait pa. Di ba sa kwento? Kung ikaw si Jesus, ikaw yung makapangyarihan Diyos, iligtas mo iyong sarili, pati na rin kami. Ano sabi nung isa? Walang kasalanan yan. Tayo ang makasalanan. Tapos bumali sa kay Jesus. Panginoon, o Diyos,
baka pwede po na isama mo ako sa iyong kaharian o alalahanin mo ako. Sabi pa nga alalahanin eh. Di ba? Hindi pa nga isama eh. Alalahanin mo lang sa isip mo na ako'y merong narito akong kasama mo. Pero anong tugon ni Jesus? Ngayon din, sasama kita sa aking paraiso. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, yung pananampalataya natin kay Jesus, kung kailan kayo tumanggap sa Kanya, dapat maintindihan ninyo na ito'y totoo. Kasi hindi naman biro yung ginawa ni Jesus eh. Madali ba yun? Madali ba yung ginawa ni Jesus sa iyo at sa akin para ganun ka lang kadaling tanggapin sa paraiso? Pero that time, maintindihan ninyo, yung kanyang kasamang kriminal, wala nang magagawa sa panahon na yun. Di ba naniniwala tayo, kahit nga sa mga pulis o mga nag-iimbestiga, mahalaga sa kanila yung huling salita ng namamatay. Di ba? Bawa, merong ipinagtapat kung sino may gawa sa kanya. Nabanggit yung pangalan Ryan, halimbawa. Di ba? Ryan V. Hindi huhulaan mo kaya ano ito, Villalobos, Villalos, o ano, Villacabra, mga ganon. Diba? Yung mga ganong sistema, yung kung kailan, napakahalaga sa kanila yun. Ngayon, ganon din po nung panahon na yun. Wala na siyang magagawa eh. Nakapako na siya, mamamatay na siya ron. Oh. Kaya yung salita niya sabi, alalahanin mo ako, pagdating mo sa iyong kaharian, mahalagang-mahalaga sa Diyos yun. Kitang-kita ng Diyos yung kaseryosohan ng taong ang tawag dito? Desperado na makasama ang Diyos. Kaya sabi niya, ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Ganon din po tayo. Sana nung panahon tinanggap natin si Jesus at tayo po'y nanampalataya sa Kanya, sana ganon din tayo kaseryoso at nagkaroon ng interest na makasama tayo ng Diyos sa langit. Amen? Amen. Kaya sabi dito, walang lugar sa paraiso ng Diyos ang ayaw maniwala. Walang lugar sa paraiso ng Diyos ang ayaw maniwala. Pangalawa, ang paraiso ng Diyos ay para sa mga may pananalig lamang kay Jesus. Amen? Amen. Ang paraiso ng Diyos ay para lamang sa may pananalig lamang kay Jesus. Kaya napakahalaga po ng salitang pananalig. Ngayon din, sigurado ka na sa paraiso ng Diyos kung ikaw ay isa sa nananalig kay Jesus. Yun ang kanyang pangako. Ang pangatlo po sa kanyang wika ay kapahayagan po ng kanyang pagpapahalaga ng relasyon ng mga tao dito sa lupa. Di ba nagkaroon siya ng relasyon sa kanyang ina na si Maria? Nagkaroon din siya ng relasyon sa kanyang kapatid na si Juan. Nung panahon siya po yung nakapako, nasa paanan niya ang kanyang inang si Maria at nasa paanan din niya ang kanyang kapatid na si Juan. Sa pagkakataong ito, sa pangatlong wika niya, inihabilin niya ang kanyang ina at saka yung kanyang kapatid para sa kanilang dalawa. Kasi wala ka ng relasyon sa akin. Di ba? Hindi mo na ako anak, hindi na rin kitang ina. Kasi ako ay aakyat na sa langit. Kumbaga, tapos na yung ating ugnayan dito sa lupa. Kaya naman, ikaw bilang ina ni Juan at ikaw Juan bilang anak ni Maria, kayong dalawa ang magmahalan. Kung papaano pinahalagahan ko ito, ganun yung pahalagahan ang pagmamahalan dito sa lupa. Kaya sabi niya, narito ang iyong anak, narito ang iyong ina. John 19:25-27, basahin po natin. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang nakita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Mga kapatid, ang pagmamahal ng ina sa kaugnay sa anak ay pinahalagahan ni Jesus. Ang pagmamahal ng anak sa kaugnayan sa ina ay pinahalagahan ni Jesus.
Kaya naman ang pagmamahala ng isa't isa na may kaugnayan kay Jesus ay dapat makita niyang nagmamahalan dito sa lupa. Kaya tawag sa atin ay mga anak na minamahal ng Diyos at tayo naman ay magkakapatid dahil kay Kristo. Na ang pinakadahilan ng kanyang pagmamahal. Kaya dapat magmahalan tayo sa isa't isa. So yan po yung pangatlong wika. Yung pang-apat namang wika ng Panginoon ay inihayag niya yung pagdadalamhati at hapdi ng pagtalikod ng Ama sa Anak. Kasi po, ang Diyos Ama na hindi natin nakikita ay napakabanal, malinis, walang sala, nasa katuwiran, wala kang maipipintas. Diba? Pero hindi naman siya pwedeng bumaba sa atin na makasalanan. Dahil hindi pwedeng mabahiran ang kanyang pagiging banal ng ating pagiging makasalanan. Kaya merong isang ipinadala dito sa atin ang kanyang anak para pasanin tayo sa kasalanan. Dahil nakaakma na ang parusang igagawal sa daigdig. Pwede na niyang sirain ang daigdig. Pwede niya nang wasakin ang mga tao sa daigdig. Pero dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang anak sa atin. Okay? Ang tangi lamang kondisyon, maniwala ka sa ginawa ng anak ko para sa iyo. Ngayon, sino pumasan? Ang pumasan ng pagiging ng lahat ng kasalanan natin ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya nung panahon sa Jesucristo ay nasa hardin ng Getsemani, ano sabi niya? Aking Ama, sana po ay malampasan ko o lumampas ang sarong ito ng paghihirap. Di ba? Ang sabi doon sa banal na kasulatan, yung kanyang pawis ay tila naging parang dugo sa sobrang hirap ng dinadala ni Jesus nung panahon na yun. Habang siya ay nakaluhod, sinabi niya, Ama, sana po ay malampasan ito ang sarong ito ng paghihirap, subalit ang kalooban niyo masunod, hindi ang kalooban ko. Ay sinundan pa ng Isaiah chapter 53, di ba? Sabi ko sa inyo, verse 12. At ang lahat ng ito ay kalooban ng Ama. Kaya masakit kay Jesus. Napakahirap no na pinasanan niya ang daigdig. Pinasanan niya ang kasalanan mo at kasalanan ko. Tinalikuran pa siya ng kanyang Ama. No? Naramdaman niya na parang hindi na niya kasama yung kanyang Ama. Naramdaman niya na parang hindi na siya sinasakluluhan, sinusuportahan ng kanyang Ama. Naramdaman niyang wala na sa tabi niya. Malayo na sa tabi niya. No? Para bang ganito, kung kailan pa naman kailangan kita, saka mo ako iniwan. Kung kailan pa naman kailangan ko ang lakas ng loob, saka mo ako iniwan. Kaya ang salita niya ay malalim, Ama, o Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kahirap yun, pakiramdaman niyo si Jesus. Pasan niya ang kasalanan mo at kasalanan ko. Habang tinitiis niya ang kanyang Ama, ay tila baga malayo sa kanya, wala sa kanya, umalis sa kanyang tabi, tinalikuran siya. Kaya gano'n na lang ang hagulhol ni Jesus habang siya nakapako sa krus. Mateo 27:45-46, basahin po natin. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang pinag-uusapan po natin na 7 huling wika ni Jesus ay araw ng Biyernes. Kung susundan natin ang Biblia, sabi dito, alas 3 ng hapon nangyari. Marahil, siyempre ang kwento, nagsimula marahil yan, mga tanghalian. Pero naganap ang pagpapako kay Jesucristo, mga bandang ganitong oras, sa pagitan ng alas 2 papuntang alas 3, bago siya namatay. Kasi pinasan pa niya yung krus, di ba? Mula doon sa patag, pinasan niya hanggang sa bundok ng Golgotha, o bundok ng mga bungo. Ang bigat-bigat ng krus na yon. Pagkatapos yung krus na kanyang pinasan, yun din yung krus na kanyang pinagpakuman. Okay? At habang siya ay nakapako, habang siya ay pinapako, sumisigaw nga siya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Na siya iangat na
At siya nakapako na doon sa krus, nakita naman niya yung kanyang ina at saka yung kanyang kapatid, di ba? Pinagbili niya, ginang, narito ang iyong anak, anak, narito ang iyong ina. At meron siyang dalawang katabi na nagsasabi, yung isa ay nanunuya, ang isa naman ay nagsabing, Diyos ko, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinagot naman, ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. So pagkatapos noon, mga bandang 3:00, eto na, naramdaman niya unti-unti nang lumalayo ang ama. Unti-unti na parang hindi niya kasama ang kanyang ama. Kaya nung maramdaman niya ito, sumigaw na siya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kaya ano po yung madrama dito? Walang kasalanan, subalit tinalikuran. Walang kasalanan, subalit pinabayaan. Walang kasalanan, subalit tiniis at natiis. Ganyan kakamahal ng Panginoon. Tayo na may kasalanan, hindi niya tayo tinalikuran. Amen. Tayo na may kasalanan, hindi niya tayo pinabayaan. Amen? Tayo na may kasalanan, hindi niya tayo natiis at hindi niya tayo tiniis. Palakpakan naman natin. Yan yung kabuto. Kaya kapag ang tao po hindi umugnay kay Jesucristo, walang pagbabago. Sabi ko nga po, tinan ninyo, matatapos na naman ang mahal na araw. Kung tutuusin, itong mahal na araw ay isang magandang okasyon para mapalapit ka lalo sa Diyos. Pero ibang isip ng tao bakasyon, reunion, pagpunta sa mga kamag-anak, pagsamantala ng mahabang araw at oras para makapamasyal, makapaligo sa mga dagat, di ba? Sa mga resort. Pero ang pag-usapan at damdamin ang ginawa ni Jesus, baliwala yan sa maraming tao. Kaya pagkatapos niya, ang mundo masama pa rin. Di ba? Kung taon-taon ito po ay nakakatulong sa tao, taon-taon nababago ang buhay ng tao. Pero wala naman po maliban lang sa katulad ng bawat isa sa atin na nakapagbibigay ng tamang oras at panahon sa Diyos. Kaya napagbabago ang buhay natin. Ang iba nga dyan, literal na nagpapapako sa krus. Sa Pampangayata ginagawa niya. Ang iba, literal na naghahampas sa kanyang katawan na mayroong bubo at sinusugatan. Pagkatapos bubuhusan na ang alkohol o ganyan, yung hapdi ay tinitiis. Maliligo sa dagat, yung hapdi ay tinitiis. Ang iniisip nila, ito ay isang kaparaanan ng kung hindi pagpapasalamat sa ginawa ni Kristo sa kanila, ay sakripisyo nila sa paglinis ng kanilang mga kasalanan. Pero pagkatapos nun, aaho sa dagat, mag-iinuman na naman, di ba? Lalabas naman sa bibig ang mga hindi magagandang salita. At magsisimula namang maging mahalay ang isip, maging marumi ang puso. Kaya araw-araw ang sigaw ng Diyos sa kanyang ama. Ano anak? Pupuksain ko na ba itong mga ito? Ang sinasabi ng anak doon sa kanyang ama, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang buhay. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Okay? Pero alam po ninyo, ang isa sa ipinahayag ng Panginoon sa panglima, yung kanyang pagkauhaw sa tao. Kasi ang dami na niyang ginawa. Isipin po ninyo, 3 taon at kalahati siya nag-ministry dito sa atin. 3.5 years. Si Jesus ay namatay sa edad na 33 years old. 30 taon siyang naghanda. 3 taon at kalahati lamang siyang nag-mission dito sa lupa. Yan po ang katotohanan. Pero 30 taon niyang pinaghandaan ang pakikipagbaka dahil alam niya na mayroong siyang bisyon na malaki. Ngayon, sa loob ng 3 taong yon, siya po ay nangaral. Sa loob ng 3 taon, lahat ng may sakit, pinagaling niya. Lahat ng merong nawawala ng pag-asa, binigyan po niya ng pag-asa. Lahat ng nagugutom, pinakain niya. Lahat ng masamang espiritu, pinalayas niya.
nasaksihan niya ito ng maraming tao. Kaya lamang, ang kaisipan ng mga tao noon hanggang ngayon, yung pagpapala ng Diyos na kanilang natatanggap. Hindi mismo si Kristo na kanilang tagapagligtas. Naunawaan po ninyo. Kung ano yung kanilang makukuha, wala silang malasakit doon sa nagbibigay. Ang malasakit nila yung ibibigay sa kanila. Hanggang ngayon, ganyan ang kaisipan ng maraming tao. Kaya pag may kailangan, hingi ng hingi sa Diyos. Pero wala silang interest sa Diyos. At yun ang naging uhaw ng Panginoon sa kanila. So, tingnan ninyo. Inihayag ng Diyos ang pagkauhaw at pagdurusa ng paglapit ng tao sa Diyos. Nauuhaw ako. John 19:28-29. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak, inilubog nila ito sa isang espongha, ikinabit sa isang tangkay na hisopo, at inilapit sa kanyang bibig. Tingnan niyo kung gaano sila kasalbahe noong panahon na yun. Nauuhaw, imbis na tubig ang ibigay. Di ba? Maasim pa, suka pa yung ibigay sa kanya. Di ba? Tingnan niyo kung gaano kahirap ang dinanas ng Panginoong Kristo. Pero sinasabi niya na nauuhaw ako ay pagkauhaw sa pananampalataya sa Kanya. Pagkauhaw sa pagmamahal sa Kanya. Pagkauhaw sa pagsamba sa Kanya. Kaya nung panahon na yon na siya hinahabol at ng mga tao, ang sinasabi ng Panginoon, hindi naman ako ang kailangan niyo. Kaya niyo ako gustong maging hari kasi inaibibigay ko ang inyong pangangailangan. Pero hindi naman ako mismo ang kailangan niyo. Pwede rin po mangyari yun sa ating panahon. Interesado lang tayo sa langit, pero hindi tayo interesado sa hari na nasa langit. Nainawanan po ninyo. Pwede naman yun eh. Pwede naman kaya ka nagpupursiging sumimba ng sumimba, magpakabait ng magpakabait, sa kagustuhan mong makarating sa langit. Pero hindi ka naman close doon sa langit. Kasi wala ka naman talagang oras sa Kanya. Ginagampanan ko lang ang tungkulin ko na gusto niya para makatiyak ako na pag ako'y namatay, sa paraiso ng Diyos ako mapunta. Okay? Sana po yung pagkauhaw ng inyong ginagawa ngayon ay tunay pong pagkauhaw ng pananampalataya, pagmamahal, at pagsamba. Okay. Ang pang-anim pong kapahayagan niya ay natapos na at nabayaran na niya ng ganap ang misyon sa tao. Yan ang mapakaganda nun. Hindi nawala ng kabuluhan ang ginawa ni Jesus. Tinapos niya hanggang dulo. Hindi siya sumuko. Up to the end ng kanyang paghinga, tinapos niya para lang ang kaligtasan, ang paraiso ng Diyos, ang kapatawaran ay mapasa ka atin na sumasampalataya sa Kanya. Amen? John 19:30, pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na, iniloko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ibig sabihin, nang naganap na, nabayaran na ni Jesus ang kasalanan. Kaya tayo po makasalanan na tumanggap kay Jesus, hindi na tayo ibinibilang na makasalanan, ibinibilang na tayo pinawalang sala. Pinapaging banal. Kaya tayo mga santo. Santo kayo, santo ako. Santo lahat yung sumampalataya kay Jesus. Yung hindi na nampalataya kay Jesus, naroon pa rin sila sa estado ng pagiging makasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang pag-ibig ng Diyos at kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Maliwanag po ano? Yan. So inihayag niya yung kanyang natapos. Nabayaran na ang kasalanan, naganap na. Pangalawa, nahugasan na ang kasalanan, naganap na. Palakpakan natin. Panghuli, nagawa na ang pagliligtas ng espiritual na kaligtas. Tinatanawa, atin pong nililiwanag.
Ang pinag-uusapan natin kaligtasan ay hindi dito sa lupa. Kasi lahat naman tayo mamamatay, no? Ang pinag-uusapan natin kaligtasan at pagliligtas doon sa kabilang buhay na ginawa ni Jesucristo na sinampalatayanan. Ngayon, ang pinakapanghuli bago siya nanagutan ng hininga ay ang buong pagtitiwala ni Jesus sa kanyang Ama kahit tinalikuran siya noong panahon. Sumigaw si Jesus ng malakas, Ama, sa mga kamay mo, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Sa 7 huling wika, ang una po ay in-address niya sa Ama. Patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang panghuling hilinga niya, ini-address pa rin niya sa Ama. Ama, sa kamay mo ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Alam niyo kung ano nangyari sa panahon na yon? Lucas 23:44-47. Basa. Nang magtatanghaling tapat na. Hanggang sa ikatlo ng hapon, nagdilim sa buong lupain. Ayun. Nawalan ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nanalagot ang kanyang hininga. 47. Nang makita ng kapitan ng mga kawalan nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos na sinasabi, tunay Tunay na na matuwid ang taong ito. nakakatuwa lang isipin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Diba? Noong panahon na yun na sinagagutan, doon po nangyari na yung tabing ay nahapak mula sa taas papuntang pababa. Para mas maintindihan po ninyo, nung una, sila po ay sumasamba at nagsasama-sama sa tabernakulo. Sa tabernakulo, merong outer space at merong inner space o inner place, outer place, at saka merong Holy of Holies. Okay, halimbawa, itong ating lugar, itong nasa likod, itong pinakakusina natin, ito yung Holy of Holies. Itong bulwagang ito yung tinatawag na Holy Place. Yung mga hindi nakakapasok, ang tawag ay outer place. Okay? Yung mga nasa baba, sila yung mga nasa outer place sa labas. Pero kayong nasa loob, tayo yung nasa holy place. Okay? Yung naman nasa sa kusina, ito yung Holy of Holies. Ang nakakapasok lang dito, high priest. Yung pari na pumapasok dito, merong kalimbang sa kanyang palda, sa kanyang laylayan, at merong tali sa kanyang katawan. Okay? Meron din siyang sariling handog sa kanyang sarili. Siyempre, siya muna maghahandog. Tama? Pagkatapos, lahat kayo, dadalhin yung inyong handog doon sa loob ng holy place. At doon susunugin. Okay? Doon ngayon, papatayin para yung dugo, sumisimbolo ng kapatawaran. At yun namang katawan na susunugin, siya yung alay para sa kapatawaran. Tama? Ngayon, lahat ng mga tao sa labas nag-aantay ng usok. Yes. Kapag ang usok ay puti, ibig sabihin, tinanggap ng Diyos ang inyong handog, palakpakan ng mga tao dahil pagpapala ang darating. Pero pag lumabas na usok ay itim, pagkatapos hinahangin pa, takot na ang mga tao. Doon nangyari sa panahon ni Malakay na kinakapaguran na nila ang maghandog sa Diyos. Ang ibinibigay na nila ay mga hayop na pilay, bulag, may kapansanan, pagkatapos inuungusan na nila ang Diyos. Noong panahon na yon. Kaya nagtatanong sila, bakit namin sasabihin nilalapastangan namin ang Diyos ay naghahandog naman kami? Ano sabi ni Yahweh sa Malakay? Ay, ang inihahandog naman ninyo, hindi yung gusto ko na kundi yung gusto na ninyo. Kaya marami po sa sumasamba, hindi naman nalulugod ang Diyos Kasi sumasamba sila ayon sa gusto nila, hindi ayon sa gusto ng Diyos. Parang pagsamba lang na dahil kailangan sumamba. Dahil natatakot ako, pero wala na dito sa puso. Ngayon, nung si Jesucristo po ay namatay, yung pong Holy of Holies, itong kabila, nawala na to, yung tabing na buksan, na ibig sabihin, hindi nyo na kinakailangan ang mamagitan na tao para kayo ay makalapit sa Diyos.
pwede na kayong dumiretso. Kaya tayo, kapag nananalangin, hindi na kayo nananalangin na kinakailangan niyo pa ako. Kahit sa inyong bahay, isa-isa, pwede na kayo makapanalangin. Amen. Tama? Yes. Yun po ang napakaganda nito. Ayun, bakit misa kailangan si pastor? Bakit kinakailangan ng bawat isa? Kasi ito po yung pagtutulungan naman natin. Para humingi tayo ng habag sa Diyos, na tinatawag nating pangkalahatang pananalangin. Siyempre, kapag ka nakita ng Diyos na lahat tayo nananalangin sa isang tao, nahahabag ang Diyos, di ba? O, naghahanap ng trabaho, mga may sakit, mga merong emergency, etc. Tawag tayo sa GC, pag-pray natin, nakakatulong. Kasi kung ikaw lang at ikaw may problema, hindi ka makapanalangin ng maayos eh. Tama ba? Kung ikaw may sakit, o kaya anak mo may sakit, hindi ka makapanalangin ng maayos. Kasi tuliro ka eh. Tuliro ka sa pag-aalala, tuliro ka sa paghahanap ng pera, halimbawa. Anong gagawin mo? Punta ka sa GC. Pastor, mga kapatiran, padalangin niyo naman ang sitwasyon ko. Nakakatulong. Nakukuha po ninyo. Nadadala natin yung mahina papunta sa kalakasan. Kaya tayo po, kung paano si Jesus, itinatagubilin niya yung buhay niya sa Ama, ganun din natin ipinagkakatiwala sa Diyos ang lahat-lahat. Okay, sabi niya dito, sa panahon ng pagdurusa sa Ama niya ipinagkatiwala, sa huling hininga ng tagumpay, sa Ama pa rin niya ipinagkatiwala, at ang lahat ng kalooban ng Ama ay para sa kalooban natin. Kaya 7 huling wika na binitawan ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, nawa makapagpalapit sa puso ng bawat isa sa atin. Sa buhay na mayroon pa tayo, lalo mong mahalin, lalo kang magtiwala, lalo kang maglingkod sa ating Panginoon Diyos kay Kristus. At dahil siya po'y nagtagumpay, ngayong oras na ito, magse-celebrate tayo. Walang araw na hindi natin pupurihin ang ating Panginoon. Tumayo tayong lahat at araw-araw, sambahin natin ang Panginoon. Sabi natin, wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. One more time. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Ano ba?
paglapit sa Kanya, wala tayong gagawin kundi purihin ang ating Panginoon. Taas po natin ang ating mga kamay. O aming Diyos, aming Panginoon, walang araw at sandali na kami nagpapasalamat sa iyo dahil nagtagumpay ka sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, tiniis mo ang mga kasalanan. Kasama na po kami sa pinasan mo 2,000 taon na nakakaraan. Salamat lahat tiniis mo. Salamat lahat sinakripisyo po ninyo. Salamat sa iyong katawang nabayubay, sa dugong tumigis para sa aming kaligtasan, kapatawaran ng aming kasalanan. Salamat po sa tabing na nahatik ng dahil sa iyo upang malaya na kami makatawag sa Diyos Ama sa pangalan mo, aming Panginoong Yesus. Kaya naman, hindi kami nalulungkot sa panahon po ng mahal na araw habang mapapanood namin sa telebisyon ang Passion of the Christ o mga kwento ng iyong nakaraan. Kami po ay may galak sa puso dahil ang nakikita po namin ay ang tagumpay na ginawa po ninyo. At sa isang banda naman, yung lalim ng lalo pa kayong mapamahal sa amin dahil sa ginawa po ninyo sa amin. Kaya kami po nananalangin, kami at ang aming buong pamilya. Dalangin namin na hindi lang kami ang matuto na magkaroon ng pagkauhaw sa iyo, kundi lahat ng aming mahal sa buhay. Nawa sa panahon ito, mapagtanto nila ang iyong ginawang pagmamahal sa bawat isa po sa amin. Kaya naman aming Diyos, sa buong Pilipinas, sa buong mundo, sa panahon po ng mahal na araw, dalangin po namin na malaki ang matutunan ng bawat isa sa kanilang pagninilay-nilay. Huwag naman po sanang lumampas ang tradisyong ito na wala po silang natutunan, kundi ang magkaroon lamang ng reunion, pasyal dito, pasyal doon, pagkakataong magpahinga. Sana ito naman po yung panahon at pagkakataon tulad po namin. Inaalala po namin kung gaano po kadakila ang pitong huling wika na iyo pong binitawan sa krus ng Kalbaryo. Kasabay nito ay pananalangin sa mga anak namin na magsisipag-camp sa iyong camp. Panginoon, provisyon ay ipagkaloob po, wala po susuko. Lahat po ay makakasama sa iyong himala, sa iyong pagkilos, Panginoon. Wala pong maiiwang kabatahang ipinalista ng mga magulang sa kagustuhan po nila na sila po ay lumago, matuto sa iyo at mapalapit. Salamat po sa mga magulang na mayroong kapayapaan at uuwi ang kanilang mga anak na hindi lang isang bagong nilalang, kundi tuloy-tuloy na umiibig, pagmamahal sa iyo, Panginoon. Panginoon, samahan niyo po ang aking buong pamilya sa pag-aalaga sa kanila pong mga anak. Samantalang ang mga magulang ay nananalangin kami, nabigyan niyo rin ang pagkakataong madalaw naman kami. Ang ekstrang provisyon na ipagkaloob po ninyo sa kanila. Amen. Sa araw na yon, magiging masaya kami lahat. Sa mga hindi naman po makakasama dahil sa mahalagang okasyon sa kanilang pamilya, tulad po ng mensaheng ito, dalangin ko na mapabot nila sa kanilang pamilya ang ginawa mo, O Diyos, sa buhay namin upang mapatunayan nila na kung wala ang Kristo sa buhay, wala kami magagawa. Na kung kami man po ay napagbago ang buhay ay dahil sa Kristo Jesus, sa aming Panginoon Kristo, na nagmahal sa amin at nagsakripisyo sa napakalaki at dakilang pagmamahal ng Diyos Ama. Kaya naman sa aming Diyos na napakamahal, sa kanyang anak na si Jesus na minahal kami, sa banal na Espiritu minahal din kami, ang siya naman patuloy na magpalakas sa amin ng aming spiritual na buhay at pananampalataya mula ngayon